Welcome back to our channel, kung saan dinadala namin sa inyo ang mga makabuluhang updates tungkol sa Philippine defense, industry, at strategic partnerships. Ngayon, isang napakalaking balita mula sa Subic, Zambales ang ating pag-uusapan, isang $550 million investment mula sa South Korean giant na HD Hyundai Heavy Industries. Isang proyekto na hindi lang magpapalakas sa ating naval capability kundi magbubukas din ng higit 10,000 trabaho para sa mga Pilipino. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Alam naman natin na ang Subic ay dating base ng US Navy at naging tahanan din ng Hanjin Shipyard, isang world-class facility na sumapit sa pagkalugi noong 2019. Pero ngayon, unti-unti na itong binubuhay muli. Sa tulong ng isang strategic partnership sa pagitan ng HD Hyundai Heavy Industries at US-based Cerberus Capital Management, nabigyan muli ng bagong pag-asa ang dating Hanjin facility. Ang HD Hyundai ay isa sa pinakamalalaking shipbuilding companies sa buong mundo. At ngayong opisyal na nilang pinapasok ang Philippine market, ang kanilang focus ay hindi lang shipbuilding kundi pati MRO, maintenance, repair, and overhaul services. Ito ay malaking bagay, lalo na para sa ating Philippine Navy, na kailangan ng consistent at reliable na maintenance support para sa kanilang mga naval assets. Noong April 2, 2025, bumisita ang Philippine-Korean General Association sa bagong HD Hyundai Heavy Industry Shipyard sa Subic. Pinangunahan ito ni Kim Man-young, Chairman ng Korean Federation of the Philippines, at ni Jang Yoon-young, Chairman ng Immigration and Labor Committee. Nakipagpulong sila sa mga top executives ng HD Hyundai, kasama na si Vice President Oh Se-guang at si Kim Chang-hwan mula sa Management Support Team. Tinalakay nila ang kasalukuyang status ng negosyo sa Suong at ang mga plano para sa pakikipag-cooperate sa Korean community sa Pilipinas. Hindi lang ito diplomatic gesture. Isa itong pagpapakita ng long-term commitment ng Korean companies na tumulong sa local economy at magstay for the long haul. Ang pangunahing layunin ng HD Hyundai ay palakasin ang kanilang MRO capabilities sa Pilipinas. Hindi lang para sa commercial shipping kundi kasama ang Philippine Navy. Bakit mahalaga ito? Una, hindi na kailangan pang ipadala sa ibang bansa ang mga barko para sa maintenance, mas mabilis, mas mura, at mas convenient kung dito mismo sa Subic ginagawa ang overhaul at repair. Pangalawa, sa investment na $550 million at commitment na 10,000 jobs over 10 years, isa ito sa pinakamalaking foreign direct investments na nakatuon sa marine industry ng Pilipinas sa mga nakaraang taon. Ibig sabihin, hindi lang ito tungkol sa defense readiness. Isa rin itong economic stimulus na makikinabang ang buong region, mula skilled welders, marine engineers, logistics staff, hanggang mga support services tulad ng catering at security. Ang dating Hanjin Shipyard ay isang strategic location. Nasa West Philippine Sea access ito, may deep water port, at world-class infrastructure na dating ginamit ng US Navy. Hindi na kailangan ng malaking renovation para maging operational muli. At ngayong pinapagana na ito ng HD Hyundai, ang Subic ay pwedeng maging regional hub ng Southeast Asia para sa naval maintenance and shipbuilding. Isipin mo, kung may emergency deployment or maritime threat, may kakayahan na ang Pilipinas na gawin agad ang ship repairs on-site. Hindi na aasa sa ibang bansa. Ang impact nito sa local community ay napakalaki. 10,000 trabaho ang target sa loob ng isang dekada, at hindi lang yan sa high-level engineering positions. Kasama rito ang mga blue-collar jobs, support staff, at technical training. Posible ring magbukas ng mga marine engineering schools, training centers, at vocational partnerships sa mga local universities gaya ng POP, TUP, at SBMA Technical Institute. May posibilidad din na mag-evolve ito into a defense industrial zone, na pwedeng suportahan ng Department of Trade and Industry at Department of National Defense. Bukod pa riyan, dapat din nating bigyan pansin ang posibilidad ng technology transfer. Sa pakikipagtulungan ng HD Hyundai sa Philippine Navy, may chance na ang mga Filipino engineers at technicians ay matuto ng Korean standards sa shipbuilding at MRO, na kilala sa buong mundo sa precision, safety, at durability.
Kapag ito ay naging bahagi ng long-term partnership, posibleng magkaroon tayo ng homegrown capacity sa loob ng 10 taon na hindi lang limitado sa maintenance, kundi pati design at fabrication ng components na magagamit sa local defense manufacturing. At kung titignan natin ang pattern sa ibang bansa, tulad ng ginawa ng Hyundai sa Vietnam at UAE, nagiging stepping stone din ito para sa export-oriented production. Ibig sabihin, may pagkakataon din ng Pilipinas na mag-produce ng ship components or modules para sa ibang bansa. Kung mangyayari ito, hindi lang natin ina-address ang local demand kundi nagiging bahagi rin tayo ng global supply chain. Isa pa, malaking oportunidad ito para sa public-private collaboration. Kung magkakaroon ng active role ang local government ng Subic at ang SBMA, Subic Bay Metropolitan Authority, maaaring ma-develop ang mga support industries gaya ng steel processing, advanced welding, electronics integration, at maritime logistics hubs, na magpapalawak pa lalo ng employment at economic development. Sa panahon kung saan ang maritime domain ay nagiging mas kritikal para sa national security at regional stability, ang pagkakaroon ng malakas na local repair and shipbuilding capacity ay hindi na luxury, isa na itong strategic necessity. At sa usapin ng long-term economic impact, hindi rin dapat kalimutan ang epekto nito sa skills development ng kabataang Pilipino. Ang pagdagsa ng mga teknikal na trabaho ay siguradong magtutulak sa mas maraming estudyante na pumasok sa STEM fields, science, technology, engineering, and mathematics. Maaaring magbunga ito ng industry-academia linkages sa mga kolehiyo at unibersidad sa Luzon at maging sa Visayas at Mindanao, kung saan pwedeng mag-deploy ng trainees at apprentices na eventually ay magiging core workforce ng maritime and defense sector natin. Hindi lang ito trabaho, ito ay career development na pwedeng iangat ang kalidad ng labor force natin sa global level. Ika nga, kung may magandang industriya, susunod ang matatag na lipunan. Ayon kay Chairman Kim Man-young, hindi lang ito tungkol sa negosyo. Ito ay hakbang para sa co-development ng Korean community at ng local Filipino society. Sa pamamagitan ng collaboration, medical missions, at cultural integration, sinisiguro nila na ang Hyundai ay hindi lang investor, kundi isang kaagapay sa pag-unlad. Sa mga darating na taon, asahan natin ang mas malalim na ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at South Korea pagdating sa naval infrastructure, marine industry, at job generation. Kung interesado kayo sa mga ganitong update, huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like, at i-turn on ang notification bell para updated kayo sa susunod na developments. Marami pa tayong dapat abangan sa Subic.